In disqualifying candidates, there is a big chance that these candidates are going to be bringing the issue before the Supreme Court, and that the Supreme Court would need time to actually resolve their cases. The COMELEC will always comply at this point with the Supreme Court directive. Supreme Court po natin yan at ginagalang natin. At tayo din, mga ordinary mamamayan, dapat tumatalim at sumusunod tayo sa Korte Suprema. Kasi po part yan ng isang legal process at part yan ng tinatawag na rule of law. Kami ay naapektuhan lang talaga ng mabigat kapag kami national candidate sapagkat kinakailangan talagang baguhin ang lahat na naimprenta na balota. Kasi kung local, at least kung local, nakapag-imprenta ka na doon sa lugar na yon, yung lugar na lang yun ang pwede namin i-reprint. Wala pong effect sa araw ng halalan. Basta dapat mga 2 linggo bago mag-eleksyon na distribute na ng COMELEC ang lahat ng election paraphernalia sa ating pong sa buong Pilipinas. Bakit? Kasi meron po tayong final testing and sealing 1 linggo bago mag-eleksyon. Lahat ng makina na ipadadala sa buong bansa, pati yung mga 10 balota bawat isang presinto ay susubukan, itetest sa bawat presinto. The Supreme Court has allowed internet personality Norman Mangusin, who uses the name Francis Leo Marcos, to run for the Senate, and Noel Rosal for Albay Governor in the 2025 elections. The name of Luis Chavez Singson has been deleted after his withdrawal from the race.